ay dahil yon sa pananampalataya. Ika'y hindi magiging desidido sa pagsunod kung Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, pakipindot lang po ng ating subscribe button at ang ating notification bell. Malaking tulong po yan sa ating gawain. Maraming salamat po and God bless. Sabat. Isabat po. Tayo po ngayon ay live dito sa Sibay Family. Ito po sila mga kapatid. Oh. Purihin ng Panginoon sa gabing ito na tayo nagkakasama at mag-aaral ng kanyang salita. Lahat po ng masaya ay sabihing Amen. Amen. Pilitan lang. Bago natin simulang basahin ng talata, tayo muna yung manalangin. Ilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Samahan at maunawaan namin yung salita. Baguhin kami, Panginoon, ng banal na Espiritu ng yung mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung meron kayong banal na kasulatan, mga kapatid, kayo inanyayahan kong buksan ito sa Mark chapter 10, verses 46 to 52. At nagsidating sila sa Jericho at habang nilisan niya ang Jericho na kasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo na isang pulubing bulagi na nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig na yaoy si Jesus na Nazareno, siya nagpasimulang magsisigaw. At nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Nagwikaan namin upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob. Ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. At siya nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus. At sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Mga kapatid, tapos na po. Tapos na ang pagbasa ng ating pag-aaralang kwento. Mark chapter 10. Gusto kong maintindihan ninyo na itong Mark ay sinulat ito ni Marcos mula sa testimony ni Pedro. Si Pedro ang nagsalita, si Marcos ang nagsulat. Yung si John Mark na tinanggihan ni Apostol Pablo na sumama sa kanila dahil ito nga ay ayaw ng mahirap na lugar. Umaalis to pag mahirap ang lugar na pupuntahan. Pero sinamahan ito ni Silas. Kaya siya ay nanumbalik at naging kapakinabangan siya sa iglesia ng ating Panginoon. At dito po sa Marcos, ito'y sinulat para sa mga Kristiyanong mga Grego. Kaya ang mga Greek kasi po, mahilig sa action yan sila. Mga warrior kasi yan sila. Kaya pinakilala ni Marcos si Jesus bilang action man dito po sa kanyang mga sulat. Kaya pansinin niyo, mula pa dito sa simula pa lang ng mga talat ng mga kapitulo ni Marcos, puro milagro na ang kanyang pinapakita. Pinapakita niya na ang ating Panginoon ay isang Panginoon na hindi lamang puro salita, kundi siya ay sagawa. Isa siyang action man. Mga kapatid, ina-actionan agad ng Panginoon ang pangailangan ng mga tao. Ikaw ba may problema ngayon, kapatid ko? Kayang aksyonan niya ng Panginoon. Mas mabilis ang kanyang aksyon kaysa kay Rapi Tulfo. Kaya mga kapatid ko, pinakamahusay na action man na naglakad dito sa mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At dahil siya po'y napakatanyag, siya pinalibutan ng kanyang mga alagad na parang mga bodyguard.
sapagkat maraming mga taong sumusunod sa kanila. Alam mo naman, pag tayo sikat po, di ba? Alam niyo, pag ang isang tao ay sikat, talagang sinusundan niya at dinadagsa ng maraming mga tao. Minsan nanood ako ng mga parada ng mga artista, lahat ng mga tao doon ay talagang nakikipagkamayan. Ako, hindi ako nakipagkamayan. Nakatingin lang ako. Kahit nandun na si Angel Locsin sa harap ko, ay mga tao, grabe dagsaan talaga kasi sikat ang taong kanilang nakikita. Lalo na dito ang ating Panginoon dahil ang dami ng bali-balita sa Kanya. Nung siya nabautismuhan, may kalapating bumaba at may nagsalita mula sa langit. Ayun yung tinig ng Ama. Pagkatapos ay pinagaling niya dito ang babaeng pinag-usapan natin na nakaraan, nasa Mark chapter 5. Yung babaeng inaagasa ng dugo for 12 years. Pagkatapos ay bago yun ay pinagaling niya pa yung demoniac in Gadara. At pagkatapos ay yung anak ni Jairus. Ang dami talaga, puro action ang ginagawa dito ng Panginoon sa mga sulat ni Marcos. At ngayon mga kapatid, dahil sa ginawa ng ating Panginoon, sapagkat siya nandito hindi maglingkuran, kundi upang maglingkod, siya'y naging tanyag na tao sa kanyang kapanahunan at kilala siya ng mga tao. Kaya siya sinusundan at dinasa sa 46 at nagsidating sila sa Jericho. Itong Jericho, ito yung isa sa pinakamabango na lugar doon sapagkat nandun ang maraming mga bulaklak, lalo na pag summer, pag pagka umihip ang hangin ay talagang maamoy mo ang napakabangong amoy. At ang ating Panginoon ay pumunta doon sa Jericho. Dito sa Jericho mga kapatid, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ng kanyang pabagsakin ang walls of Jericho. At ngayon mga kapatid, matutunghayan din natin kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang taong nangangailangan. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan hindi lamang sa Old Testament, pati sa New Testament. At ito, kasama ang mga nagsidating sila sa habang nililisan niya ang Jericho, paalis siya sa Jericho, nakasama lubhang marami ang pulubing kulang. Sino ito si Timeo? Pag sinabi niyong Bartimeo, ibig sabihin, anak lang siya ni Timeo. Pero kilala natin siya sa tawag na Bartimeo. Kaya nga meron dyan sa aklat pa ng mababasa Barjo na ibig sabihin, anak. Ni Jonas o anak ni Juan. Ito namang bulag na nandito ay si Bartimeo, Bar, anak ni Timeo, na isang pulubing bulag ay nakaupo sa tabing daan. Saan siya nakaupo mga kapatid? Sa tabing daan. At nang narinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, alam niyo, itong mga bulag, itong mga taong ito, ang may naniniwala ka ba doon, Brother Ronald? Pampakatalas ng kanilang itong mga taong itong ay basta-basta kanilang plan. Sila ay matalas ang kanilang pandemya. Nakaupo sa tabindahan. At nung marinig niya na yaoy si Jesus, sapagkat maraming mga tao gulong-gulungan nandito na si Jesus naglalakad palabas na ng Jericho. Ay, mga kapatid, si Bartimeo ay nagsisisigaw. Mga kapatid ko, pag-uusapan natin kung paano tayo makaranas ng milagro. Brother Ronald, gusto mo bang makaranas ng milagro? Brother Alan, gusto niyo po bang makaranas ng milagro? Ikaw bro, gusto mo makaranas ng milagro? Pag sinabing milagro mga kapatid, it is against nature. Kagaya ng paghati ng Panginoon sa reti. Kaya sa nature yun yung dadaan sila sa tuyong lupa. Kasi pag dinanggal mo yung tubig doon, silong basa yun eh. Against nature din yung
nahati yung tubig. So ang pagkasinabing milagro mga kapatid, it is against nature, hindi natural na nangyayari. Kagaya ng pagkapanganak ng ating Panginoon. No? Pinanak siya ng isang, pinagli siya mga kapatid ng isang birhen. So ito'y against nature. No? Gusto nyo makaranas ng milagro sa inyong buhay? Ako gusto ko mga kapatid, aking tingnan ng isang bulag na pulubi na nakaranas ng milagro sa kanyang buhay. Paano niya naranasan ng milagro sa kanyang buhay? Nung narinig niya ang Panginoong Jesus, mga kapatid, siya nagsisigaw. Hindi. Nung pinag-aaral ko salitang sigaw dito mga kapatid, sa original na lingwahe, ito'y napakalakas na sigaw na parang uli ng isang uwak. Nakatinig na ba kayo ng uwak? Na humuli? Di ba isa lang sobrang talagang narinig yun, malakas. Ito'y pagsigaw talaga mga kapatid, lakas sa loob. Pinakamatinding sigaw. Minsan tumira ako sa isang subdivision. Naglalakad ako. Bigla ba lang may uwak na nagsalita? Okay, sino yung nagsalita niyo? Bumalik na naman ako. Okay, bakit? Nandun na sa kanila. At pinamimigay na nga. Huwag na natin pag-usapan yung basta uwak, nagsasalita ng mga kapatid. Personal. At husky yung boses. Yung pagsigaw ng Bartimeo, yung mga kapatid ay isang pagsigaw ang gaya napakakas ng sigaw. Mga kapatid, gusto mo bang maranasan ang milagro mula sa aming Panginoon? Kapag malakas ang ating sigaw sa Kanya. Sabi niya, Jesus, anak ni David. Mga kapatid, gusto yung sigaw mo. Malakas ba? Hindi ko sinasabi tayo sigaw ng malakas. Hindi ko sabihin ng sigaw mga kapatid. Tayo ba mayroong time kapag ipag-usap sa ating kawanin siya. Itong si mga kapatid, hindi lang basta simpleng tawag. Isang tawag na napakakas. Gusto niyang mapansin siya ng ating Panginoon. So, itong si Bartimeo, gustong gumaling sa kanyang naramdaman, sa kanyang pagkabulan. Ayaw niya maging bulag. Ngayon, narinig niya ang isang persona, ang isang Jesus na may kakayahang baguhin ang buhay. Hindi niya mapigil tawagin ang pansin ng ating Panginoon. Tinatawag natin ang pansin ng ating Panginoon ngayon, kapatid. Natatawag natin ang kanyang pansin pag kami nananalangin. Natatawag natin ang kanyang pansin kung bago tayo mag-desisyon ay tayo muna'y mananalangin. Ang ating Panginoon mga kapatid ay hinihintay katao na tawag ng kanyang pangalan. Gusto mo makaranas ng milosi mga kapatid ay sigaw ng napakalakas. Jesus, ikaw na anak ni David. Ito si Bartimeo ay alam niya ang kung sa Mesiyas na anak ni David. At ang sigaw niya mga kapatid ay napakatindi. Mahabag ka sa akin. At narinig niya na yahoy si Jesus. Wala siyang sumigaw, yung mga pag-portay. At siya nagbika ng marami upang siya tumimik. Dapat siya lalong sumigaw. Ikaw na anak ni Jesus, mahabag ka sa akin. Itong mga karanas ng milagro ng mga tao ay porsigido. Sumigaw na siya, napakalakas. Sino mga kasama ng Panginoon? Ang mga elders. 12 elders yung mga alagad. Meron pang maraming mga tao. Nung nagsisigaw si Bartimeo, Jesus, anak ni David, napakalakas, parang uwak, mahabag ka sa akin. Sobrang tindi ang pagdalangin ni Bartimeo. At itong karamihan ay pinagwikaan, pinag-aralan ko yung salitang pinagwikaan mga kapatid.
sa original language yun ay isang pagbibigay warning na parang isang magulang. Paano ba kayo magbigay ng warning bilang magulang? Diba? Tumahimik ka, hindi ka tatahimik. Isang pagbigay o pagsaway sa isang kailangan ng tulong na may warning na siya sasaktan kung hindi siya titigil. Yun ang pinagwikaan. Pinag-aralan ko yung salitang pinagwikaan, mga kapatid. Sinearch ko ito, aking tinilas dictionary. Ang sabi doon ay pinagwikaan. Siya upang siya tumahimik. Kapag kayo hindi manahimik, malalagot ka sa akin. Nasubukan niyo na ba yan? Magtanyan sa inyong mga anak. Ito ay isang warning na may pagbabantang malaki. Hindi na ito mga elders na ito. Lagi kasama si Jesus. Tuwang-tuwa sila. Nag-aaral ng Biblia. Nakikinig palagi sa ating Panginoon. Napakaganda mga mensahe. Nakinig sila doon sa Sermon on the Mount. Blessed are the peacemaker. Ang dami ng mga sermon ng ating Panginoon doon, mga kapatid. Ito na lang kailangan ng tulong. Ingayan sila. Mga elders na doon. Kasama ang mga alagad at maraming mga tao nagsabi, shhh! Kamatsin! Buti na lang walang elder na ganyan sa sarili. Amen. Kung hindi mo makasama ko dito, mga kapatid. Minsan lang. Nawag hindi tayo ganun nagtataka ko itong maraming mga tao ng majority, mga kapatid, kasama ng ating Panginoon Jesus, nakinig ng mga mensahe natin, love your enemies. Nandito din naman kalaban sa Bartimaeus. Hindi ka tumayo. Isang pagwiwika na may bandang mananakit. Pero mga kapatid, gusto nyo ba talagang karakas na bilang ang nararas ay taong porsigido. Kahit pinatandaan. Ang sabi din sa verse 48, dapat siya'y lalo pang sumigaw. Lalo niya ang hiniling sa Diyos na siya'y kahabagan. Mga kapatid, may kumukontra ba sa inyo? Sa inyong mga panalangin na nais maganda sa inyong buhay. Huwag silang pakinggan po. Lalo pa nating ilakas ang ating sigaw sa Panginoon. Ako'y nagkaroon ng sasakyan na tinatawag na Perosa, in the hands of 4x4. Pero para sa akin yun ay parusa. Hindi Perosa dahil napakalakas kumain ng gasolina. Nung akin ang ibebenta, nagdadrive ako, biglang pinapag-washingan yun. Tapos ay, hindi na umanda. Dumating ngayon yung mekaniko, may inayos na sa distributor, pinunasan na basa pala sa pag-washing. Okay. Bigla na namang namatay at doon ako namatayan sa isang lugar ng mekaniko sa kanyang pwesto. Pinuntahan niya ako at doon kami nag-uusap. Bigla na lang ako nagulat, mga kapatid, ay siya nangumpisal sa akin. Hindi naman ako mampake. Nangumpisal ko sa naka-t-shirt lang ako, no? Nangumpisal sa akin, alam mo, ako nagkaroon ako ng matindi. Hindi ko na alam kung paano ito resolve. Hindi ko na ako ng aking asawa. Tinabuya ako ng aking mga magulang at ng aking mga biyanan. Lugmok na lugmok siya, mga kapatid. Hindi po lumampulit itong alam mo pa ang ginawa ko. Nakita mo yung mga diyugan dyan? Diyan ko sinigaw lahat ng problema ko sa Panginoon. Pagkatapos kong isigaw, ay nagkaroon ako ng panibagong lumuwag yung aking pakiramdam. At yung mga kapatid ay regular customer na ngayon ng Pulpultor. Tinala ko yung Pulpultor doon. At naging customer ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Yung taong yun na isang buwan naging Christian. Nawa ay makasama natin sa ating pananampalataya. Sinigaw niya. Basta mga kapatid, mayroon ba tayong time na sumigaw sa Panginoon ng ating problema? Sumigaw ng isang panalangin? Isang panalangin na hindi kayang pigilan ng mga tao? Isang regular na pagsigaw, mga kapatid, mayroon pa bang sumisigaw sa atin ng panalangin? 7-7? Kumusta ang ating 7-7 prayer, mga kapatid?
tayo po ay ini-encourage ng ating pamunuan, mga general conference, pagdating sa Cavite Mission, na bawat family ay sumigaw kada 7-7 prayer. Pray for God's Holy Spirit, mga kapatid. Nung nasaan ako sa Batangas, may isang simbahan doon, mga kapatid. Kada alas 6 sila'y nananalangin. 6 na umaga, 6 ng gabi, pinapanalangin nila. Kinig ng lahat, ang lahat ng mga mangingisda, lahat ng tao. How much more, mga Seventh-day Adventists. Let us shout, mga kapatid, sa ating Panginoon sa pamagitan ng langit. Anong klaseng panalangin ang gusto mo? Itong si Bartimeo, sabi niya, sumigaw pa, ikaw na anak ni Jesus, mapag ka sa akin. Ibig sabihin itong si Bartimeo, mga kapatid, sa porsigidong tao, hindi siya napipigilan ng marami kahit siya merong kapansanan, kahit siya ay bulag. Ang dami niyang pumigil sa kanya, maraming nagbanta sa kanya, pero mga kapatid, hindi niya pigilan ang kanyang pakikipag-usap sa ating Panginoon, kanyang pagsigaw ng habag sa ating Panginoon. 49. At tumigil si Jesus. Mga kapatid, kung ay nagsisigaw sa ating Panginoon sa magitan ng panalangin, titigil si Jesus. At tumigil si Jesus at sinabi, ang niyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag at sinabi sa kanya, laksan mo ang loob, kung tigil ako ng majority. Kanina, pinagbantakan, discourage. Kaya you cannot trust majority. Ngayon, mga kapatid, pagkatapos nila i-discourage, ngayon sabi, laksan mo ang loob. Pabago-bago talaga mga tao. Mabilis talaga magbago na balimbing. Mga elders na ito, mga miyembro na ating Panginoon, sunod-sunod sa kanya. Kanina, pinagbantaan nila itong bulag. Ngayon ay, sabi ng Panginoon, papuntahin siya. Gusto ng Panginoon ipakita na siya available kahit na sa sinong tao. Lakas noon, pagka ikaw ay mayroong kandaman, iniisip ka na ikaw puno ng kasalanan o kaya yung iyong mga magulang, kaya ka nagkaganyan. Gustong baguhin ng Panginoon Jesus ang ganyang pag-iisip, mga kapatid. Sabi niya, I came here to save. Sabi niya dito sa verse 45, Mark 10:45, ako'y naparito upang hindi naparito upang paglingkod, kundi maglingkod. Ngayon, maglilingkod ka rin. Sabi ng maraming tao, laksan mo ang iyong loob. Ikaw ay magdindig. Tinatawag ka na. Kanina. Ngayon, laksan mo ang iyong loob. Ito mga taong itong mga kapatid na napakatindi. Alam bulag, hindi man lang inakay. Nandun lang sa puro salita, pambiro. Talagang kulang sa doktrina ng mga elders. Itong kasama ng ating Panginoon. Sige, laksan mo kayong loob. Tumindig ka. Ay bulag na yung tao, mga kapatid eh. Buti lang walang elder ng member ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, no? Wala tayong ganyan. Laksan mo kayong loob. Kagaya ng ating ACS, director na elder dyan, Sister Marjorie, ay talagang hindi lang mo sa salita, pumupunta talaga yan. Itong mga kasama, itong sa to, hindi tinulungan yung mga mulag. Sabi pala, magtindig ka. Hindi mo lang sabi, abutin ko yung kamay mo. Magtindig ka, tinatawag ka niya. Ay bulag ito, mga kapatid. Baka mabangga ito pagka tumakbo. At siya ay pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig, lumapit kay Jesus. Gusto niyo makaranas sa milagro? Iwanan natin yung nakasagabal sa ating paglapit kay Jesus. Ito, balabal yan, mga kapatid, kasi tinapon niya, kasi maaaring matalisod siya nito. Pero yung sabi niya dito, at siya
Pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Yung balabal na yun, mga kapatid, ang tagal niya nang kasama yon. Yung balabal na yun, mga kapatid, ay kung ano yung amoy ni Bartimeo, yun yung amoy na yun. Yung balabal na yun, mga kapatid, lagi niya kasama yan sa pagtulog, sa kanyang paglilimos. At doon sa balabal na yun, mga kapatid, nandun ang kanyang pera na kinita sa paglilimos. Pero kahit baka matalisod siya ng balabal na ito, walang halaga sa akin ang pera, walang halaga sa akin ang balabal na ito, ang kailangan ko si Jesus. Tinapon niya muna ito, mga kapatid, pa! At sabay tumindig. At siya'y tumakbo. Hindi nakakakita, mga kapatid, pero tumakbo papunta sa ating Panginoon. Iniwanan niya ang kanyang bank account para kay Jesus. Nandun yung bank account niya, mga kapatid. Di ba? Kasi doon siya iniwanan niya yung bank account for Jesus. Iniwanan niya ang kanyang paghahanap buhay, paglilimos for Jesus. Iniwanan niya yung kanyang pagmamayari na balabal para kay Jesus. Kaya mo bang iwanan, mga kapatid, ang iyong bank account for Jesus? Kaya mo bang ibigay ito sa buhay? Si Bartimeus, mga kapatid, inakon niya ang balabal at pumunta sa ating Panginoon. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Mga kapatid, ang Panginoon ngayon nagtatanong sa iyo at sa akin, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ito ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Itong tanong na ito ay isang imbitasyon upang sabihin natin kung ano talaga ang ating kagustuhan. Kung nandito ang ating Panginoon sa tabi ninyo, mga kapatid, sasabihin niya, matapos mo mag-pray, Lord, sigaw ka na doon, ikikisibihin, mahabag ka sa halal, bigla siya nagpakita at sabihin anong gusto mo. Ano kaya ang iyong hihilingin, kapatid? Brother Ronald, ano ang iyong hihilingin? Kasi sabi niya dito, hindi. Ano bang ibig kong gawin sa iyo? Sabi ni Elder Ronald, Lord, as planter, bigyan niyo kami ng pang-church building. Bilang Panginoon, napakalit na bagay. Kayang-kaya yan ni Brother Alan at ng mga kapatid. Mga kapatid, ang tanong ng Panginoon sa iyo at sa akin ngayon, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ito mamaya, mga kapatid, pwede niyo ibilugay ito. Lord, sabi mo dito, anong ibig mo sa akin? Meron akong gustong gawin mo sa akin. Paghawakan natin ito, mga kapatid. At mangyayari kung ano ating kagustuhan, kung ibig kalooban ng Panginoon mangyayari sa ating mga buhay. Para kanino ang milagro? Ang milagro ay para sa mga taong desidido. Para kanino ang milagro? Ang mga milagro, mga kapatid, ay kayang iwanan ang lahat para kay Kristo. Kagaya ni Bartimeo. At pangatlo, para kanino ang milagro? At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag. At sumagot sa kanya si Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, na ibig sabihin ay teacher, natanggapin ko ang aking paningin. Kung ako si Bartimeo, sabihin ko, Rabboni, tanggapin ko yung aking paningin, pati bahay, lupa at kotse. Sabi ko, anong gusto mo? Hindi makasarili itong si Bartimeo, mga kapatid. Sabi niya dito, gusto kong tanggapin ang aking paningin. Pero, sa original na language, sa Tagalog ay gusto kong tanggapin ang aking paningin. Pero sa original na lingwahe, mga kapatid, ang ibig sabihin, Lord, I want to see again.
Ibig sabihin siya hindi pinanganak na bulag, kundi nabulag lamang siya mga kapatid. Siguro dahil sa matinding mga alikabok sa Palestine ang kanyang mata ay nalagyan ng mga alikabok na bulag. Kaya doon sa Greek language mga kapatid, ang verb doon ay nagsasabi Lord. Kaya sa ibang translation ng NIV at iba pang mga English translation nakasabi na Lord, I want to see again. Ito'y dapat kahilingan din ng isang kapatid na medyo nakalimutan na ang ating Panginoon. Gusto kong baguhin mo muli ang aking puso. Gusto kong pasiglahin muli ang aking pananampalataya. Lord, gusto kong manimbalik muli ang aking masiglang paglilingkod sa iyo noon. Matindi si Bartimeo mga kapatid. Lord, gusto kong makakita muli. Isang kahilingan na walang pagdadalawang isip. Para kami mga milagro sa mga taong hindi nagdadalawang isip. Bakit? Kung nagdalawang isip ba yan si Moses doon, magkakaroon ba ng milagro doon mga sa Red Sea? At sinabi sa Jesus, umayo ka na iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Kapatid, pagkatapos ng kalingang ito si Bartimeo, siya'y desidido. Kaya niyang iwanan ang lahat para kay Kristo. At mga kapatid, siya ay hindi nagdadalawang isip. Nakaranas siya ng milagro at yung tatlong yung mga kapatid ay dahil yon sa pananampalataya. Ika'y hindi magiging desidido sa pagsunod kung wala kang pananampalataya. Ika'y hindi magiging desidido sa pagsunod kung hindi ka nananampalataya. Hindi mo kaya iwanan ng lahat para kay Kristo kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Hindi magkakaroon tayo ng matibay na pag-iisip kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya yung Kanyang ginawa mga kapatid na pagsigaw, yung Kanyang pagtindig, pag-iwan ng lahat na meron siya at yung Kanyang kahilingan, ay sinamarize ng Panginoon sa isang salita. Sabi sa 52, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At nung siya'y sabi dito, siya ay tumalikod. Tama ba? Hindi. Ang sabi dito, siya ay sumunod sa Kanya. Nakaranas ka ng milagro ng kaligtasan sa Panginoon. Nakaranas ka ng pagpapala mula sa Panginoon. Nakaranas ka ng kaligtasan mula sa Panginoon. Nakaranas ka ng kagalingan mula sa Panginoon. Pero tinatalikuran mo ang Panginoon. Hugot. Pero itong si Bartimeo mga kapatid, siya'y sumunod sa Kanya sa daan. Matapos nating matanggap ang milagro mula sa Diyos, naway tayo'y sumunod sa yapak ni Jesus. At dahil ang yapak ni Jesus mga kapatid, ay ang yapak papunta sa buhay na walang hanggan. Maranasan mo nawa at nating lahat ang milagro mula sa Diyos. Pagpalain tayo lahat mga kapatid. Amen. Nalangin. Makapangyarihan, dakilang Diyos na maraming nasa langit, ang Diyos ng mga milagro. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ang iyong bayan na iyong pararanasin ng milagro sa aming mga buhay. Nawa, Ma, ay inyo kaming patuloy na kalooban ng banal na Espiritu. Nang sa gayong Panginoon, ang aming pananampalataya ay lalong sumiklab, mag-alab, at ito'y pananampalatayang gumagawa. Nawa, O Diyos, itulak kami ng pananampalatayang ito na maging desididong mga Kristiyano.
na maging Kristiyanong kayang iwanan ng lahat para kay Kristo. Na maging Kristiyanong Panginoon na merong firm decision. Hindi nagdadalawang isip. Pakiusap, Ama, timo sa aming mga puso't isipan at inyong hubugin na maging tapat ninyong mga lingkod hanggang sa huling hininga ng buhay. Basbasan ang bawat pamilya, Panginoon, na narito ngayon at nawa, Ama, kami inyong gamitin na mga instrumento ng iyong kaharian. Kami inyong gamitin upang amin din maiakay ang iba sa daan na inapakan ng aming Panginoon. Tulungan kami, O Diyos, na maging kagaya ni Bartimeo na nakaranas ng milagro at sumunod sa aming Panginoon. Salamat, Ama, na kami inyong lilinisin sa lahat naming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.